Kahapon ay binugbog tayo ng napakaraming mga balita, pero ang pinaka-significant nito ay yung pagpo-file di umano ng impeachment laban kay BBM. Kahapon ay nagulat ang sambayan ng Pilipino nang mayroong tinanggap na bagong impeachment complaint ang House of Representatives laban kay BBM. Ito ay final ni Attorney De Jesus na supposedly ay abogado din pala ni Liza Marcos sa kanyang disbarment case na ipinafinail kay Glenn Chong. At ito ay inendorso naman ng party list representative na si Jet Nisay ng Pusong Pinoy na taga dito po sa amin sa Bataan. At nagtatanong ang maraming tao, anong meron? Anong nangyayari? Bakit ang impeachment complaint ay i-file ng abogado o dating abogado ng First Lady na asawa, siyempre, ng Pangulo? At bakit si Jet Nisay ang nag-endorso nito at si Jet Nisay ay bahagi ng mayorya at siya ay pumirma din sa impeachment ni Sara Duterte at na-involve dito sa flood control fiasco at isa sa mga in-identify ng ICI, ng mga kontraktor na dawit dito sa flood control. Mukhang hindi totoo itong impeachment complaint nito. Mukhang ito ay strategy, mukhang ito ay sarswela lamang upang maunahan ng pagpa-file ng impeachment complaint laban kay BBM at maunang ma-dismiss ito. Because si Congressman Erice is even saying na sa unang basa pa lamang niya, mukhang in substance and in form, it is deficient and it is a likely candidate for immediate dismissal. Anong epekto kung ma-dismiss ito? Well, automatically, hindi ka na pwedeng mag-file ulit. So, ang susunod na didinggin naman ng House ngayon ay ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte na hinihintay nilang i-file within next month after na mag-lapse yung one-year ban sa pag-file ng bagong impeachment. Anong kaugnayan ni Congressman Nisay tungkol dito? Marami ang nagdududa na ito ay bahagi lamang ng sarswela at hindi seryoso ang endorsement na ito. Let's say, parang ang tawag nila nito yung quid pro quo, merong kapalit yung pagkaka-execute ng ganito. Kasi parang imposible naman na ang abogado dati ni Liza Marcos, asawa ng Pangulo, ang siyang magsasampa ng impeachment complaint laban sa kanyang asawa. Parang it doesn't make sense. It defies logic and reason. And most people agree na mukhang this is just another political ploy. It's a tactic, but Malacanang may be miscalculating this and this could backfire. Bakit po sinabi ko yan? Well, you have to look at what is not being said. Lagi ko pong sinasabi niyan. Titignan ninyo at mamasdan ninyo, pakikinggan ninyo yung mga bagay na hindi sinasabi. Ano po yun? Last year, the Duterte youth tried also to file an impeachment complaint against BBM. Pero it went nowhere. It was not even received. But this time, an impeachment complaint is received. Ang problema dyan is that it seems as if the administration ay nawawalan na ng mga pinagkakatiwala ang mga tao na maggagawa ng mga pag-execute ng ganitong mga klase ng sarswela at tila lumiliit ang kanilang mundo that they were forced to use the counsel or former counsel of Liza Marcos to file the complaint. Kahit na obvious na that there is something fishy about it, they have no other choice. Kailangan nilang gamitin ang mga tao, the same people that are within their company, because there are fewer and fewer people, I think, that they are trusting. I think the news around, yung lubid sa paligid ng leeg ng mga nakaupo sa Malacanang ay pasikip ng pasikip at nararamdaman na nila ito. Even in the House of Representatives, noon ang usapan ng impeachment kay Sara, hindi pa nga siya lubusang na ipa-file. Alam na ng mga tao doon na i-impeach nila si Sara Duterte. And nagkaroon na nga ng bali-balita na mayroong 150 million na that was used, it was weaponized, it was incentivized, yung mga ayuda it was incentivized and used as a weapon against Sara Duterte. But right now, walang ganung mga pinag-uusapan ng mga ayuda, and therefore the House of Representatives
through the NUP, one of the biggest political parties in the House, constituting the majority, ay nagsasabi na mukhang mahina daw ang suporta ng impeachment laban kay Sara Duterte. This is big news because before, last year, there was walang kaduda-duda na i-endorso or mai-impeach si Sara Duterte sa House of Representatives. But now, they are discussing yung possibility of it not moving at all in the House of Representatives. Ang ibig sabihin nito, yung dynamics of the politics inside the House of Representatives is changing. But, pwede rin niloloko lang tayo ng mga House of Representatives. Pwede rin na sila ay nagpaparinig lang sa Malacanang na dahil wala nang ayuda or karagdagang benepisyo para sa kanila para i-move nila yung impeachment. Parang sinasabi, Mr. President, baka naman. You know? Well, only time will tell kung itong positioning at posturing na ito ng House of Representatives ay totoo o hindi. But one thing is for sure, something has changed in the dynamics of the House of Representatives and the national politics now that papalapit na ng papalapit ang election. People are now considering their respective positions. Ano ang meron ito para sa kanila kung kikilos pa sila ngayon for the impeachment of Sara Duterte. Marami pang magaganap sa mga susunod na mga araw. Kaya sabi ko sa inyo, kapit lang kayo because the changes in government, the situation in politics is changing rapidly and quickly. And I believe the administration is feeling the heat right now. Ang kailangan lang, patuloy tayo na makilahok dito, patuloy tayong mag-engage, patuloy tayong sumali sa diskurso at sa usapin na ito, huwag kayong bibitiw dito. Hindi po totoo na walang kinapupuntahan ang inyong mga komento at partisipasyon sa social media regarding this. At this age and time, social media defines and shapes public policy. Kabahagi na po kayo dyan. Kaya, lagi ko sinasabi, makialam, mag-aral, sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.